So yan mga idol, no, ilalagay na natin yung clutch side assembly niya. So ngayon, siyempre pagdating sa mga Rouser 220, Rouser 180, Rouser 200 na old model, yung 2010 model, no. Lahat yun mga idol ay meron siyang scissor balancer o tinatawag na idle gear balancer. Okay. So, umpisa na natin. Ngayon, tingnan nyo naman. So, ito lang kaibahan talaga ng mga Rouser, no. Meron tayo siyang ganito. Ito yung idle gear balancer niya. So, dun sa mga nagtatanong kung paano ang timing nito, sa mga gustong matuto lang mga idol, no, para kahit paano, makabigay tayo ng idea kung ano yung tamang timing nito, tamang pihit nito. So, iba-iba kasi ang paliwanag dito, pero sa akin, yun yung madalas kong ginagawa. Okay? So, yan. Kung wala kayong ganitong tools, pwede kayong gumawa kahit yung mga welding rod, ganito ang gagawin nyo. Ayan, kumbaga tawag dito, i-DIY nyo lang siya. Okay, so sa pagpihit dito, mga idol, yan, huwag yung pipihitin ng pakanan to. Kasi ang disenyo kasi nung pinaka-spring niya sa loob ay pakaliwa lang. So hindi mo siya pwedeng kontrahin. Gawa ng pag umandar, pwede siyang maputol o mabasag. So dapat, ang pagpihit talaga ay pakaliwa lang. No? Dapat pa ganito. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. Pag ganun lang ang ikot niya. Okay, so pag ganun lang. Kasi pag inikot mo siya pag ganun, maaaring maputol yung spring sa loob. So may spring po kasi yan dalawa, itong kabilaan na to. Tsaka ano lang, take note lang mga idol, pagka nasira nyo yung ganito, bihira na tayo makakabili ng ganito ngayon. Kung hindi, sa parts out. Okay, so pisa natin. So sa pagpihit, kung makikita niya, no? Ito yung tools natin, no? So sa pagpihit niyan, tinan nyo para kahit papaano meron kayong idea. So ikutin nyo siya ng pakaliwa, ayan, sagad na. So pag yan, maramdaman nyo naman kung pagka matigas na. So pag matigas nyo, huwag nyo na siyang pilitin. Okay, so pagka matigas na, kagaya niyan, ibabalik nyo lang siya ng isang ngipin. Ayan, ibabalik nyo lang siya ng ganyan. Tapos ipapasok nyo yung tools na ginamit nyo. Okay, so ganun dito sa kabila. Ayan, ganun sa kabila, no. Pipihitin mo rin siya ng pakaliwa din. Ayan, pihitin mo siya ng pakaliwa din yan. Pakaliwa. Pihitin mo siya ng pakaliwa. Ayan, sagad, di ba? Sagad na yun, pantay na yung ngipin niya. Ngayon, ibabalik mo lang siya ng isa din para hindi masyado ma-stress yung spring. Yan, isa. Tapos tulak mo tong tools na ginagamit mo para umabot siya dito sa taas. Yan. So, ganyan ang tamang timing niyan ng scissor gear balancer. Para kahit papaano yung iba hindi magkamali. Kasi once na magkamali ka dito, iisipin mo ang tunog ay connecting rod. No? Sobrang ingay kasi pagka ito ay wala sa timing. Okay, so sana nakabigay ng idea dun sa mga gustong matuto lang sa mga Rouser 180 to 200. So yan mga idol, no, sa paglagay naman itong scissor balancer or tinatawag na idle gear balancer. So ayan, kung makikita nyo sa kanyang balancer, ito yung balancer, ito yung idle gear balancer. So kung makikita nyo, mayroon siyang marking. Ayan o, may marking. So maitim lang, no, hindi lang natin siya nakikita kasi medyo, siyempre matagal lang ang motor, nag-iba yung kulay ng makina. So yan, mayroon niya siyang marking. So yung marking na yan mga idol, pagka sinuksok nyo to, dapat yung marking na yan ay nakatapat siya dito. Ayan. Ayan, yung side na yan. Kasi pag kinapa mo sa ilalim, ayan o, makikita nyo, nandito yung pinaka-marking din niya. So dapat dito siya nakatapat pagka nilagay nyo to. So sa paglagay, siyempre, kailangan natin ng washer. Tapos meron din siyang washer dito. So may washer dyan, may washer din dito. Kasi pagka tinakpan na natin yung pinaka-clutch side niya, hindi siya magkakalampagan. Kasi kung kahit isa lang ang washer nito, gagalaw siya ng kunti. Kung baga may play. So ang masisira, yung pinaka-needle nitong idle gear balancer nyo. So needle bearing. Ayan. Okay, so lalagay natin siya. Pag ganito lang. Ayan, susuk muna natin. Tapos gagamit kayo ng long nose mga idol para kahit papaano mapihit nyo ng maayos. Okay? So yan, so gaya nga ng sinabi ko kanina, may marking tong pinaka-balancer niya. So ngayon, yung marking na yan, itatapat nyo muna siya dito bago nyo isuksok to. Okay, so yan o. Itatapat natin yung marking niya. Yan. Yan, so nakatapat na yung marking. No? Pihitin lang natin to ng konti para pumasok to. Kasi hindi natin to pwede pilitin kasi pag nabungi yan, patay ang ingay nito. Yan, so pihit lang konti. Yan. So kailangan mo na siyang pihitin. Okay.
So yan, nakikita nyo, naka-timing yan sa ilalim. So hindi ko kasi nagagalaw yung cellphone mga idol kasi naka-stand lang siya. No? Ayan, so meron siyang marking. Basta yung marking dapat na yan mga idol ay dito siya nakatapat sa gilid. Tapos lalagay natin ngayon yung clutch housing. Okay, so yan, lagay natin yung clutch housing. So sa paglagay naman ng clutch housing, ganito lang din. Ayan o. Ayan, tapos galaw-galaw lang tong wheel pump gear. Yan. Yun. Diba? Tulak lang siya. Tapos, saka mo na ngayon to bubunutin. Yan. Yung tools. Para kukontra na siya at hindi na gagalaw yung ating isisor. Yan. So, yun. Binunutin natin, diba? So, dapat pagkabunot nyo mga idol, pagkatanggal nyo ng pinaka-tools, gagalawin nyo to kaliwa, kanan, taas, baba. Kung meron siyang kalampag, ibig sabihin, wala sa tamang timing yung inyong idle gear balancer. So dapat wala kayong maano na play. Ayan. 'Di ba? Ayan, oh, sobrang tigas oh. Oh. Dapat yan hindi siya yung tok 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 gumagano no. Ayan, matigas. So dapat ganun. Halimbawa, nakalagay niya, naka-timing na siya. Ngayon, pagka hinila niyo tong clutch housing, hindi dapat siya diretsong mabubunot. Okay? So yan ah. Ayan, kasi nga yung gear na to, tsaka yung gear na to, kumontra na siya, humarang na siya. Kumbaga, ganito ang nangyayari. Nakakalang siya pag ganun. Kaya pag hinila nyo itong clutch housing, hindi nyo siya mabubunot. Ngayon, pagka nabubunot nyo yung clutch housing ng basta-bastang saglit lang, ibig sabihin, wala sa timing, uulitin nyo talaga. Kasi hindi pwede na hindi na wala sa timing. So, maraming magkakaproblema pag wala sa timing. Okay, so sama nakabigay doon ng idea sa iba sa mga timing nitong Rouser 220, 180 at saka 200 old na 2010 model. Alright.